Morning po. So, medyo may pagka makulit lang po talaga ako, no? So, take 2 po tayo nung rice po na kinain ko yesterday, yung meron pong olive oil and merong apple cider vinegar. So, this time, finreezer ko po siya. Tapos, an hour before this testing, nilagay ko na po siya sa fridge para matow po siya kahit papaano, no? Tapos iniwan ko po siya rito at room temperature for 4 to 5 minutes po. Para lumambot pa po ng konti. Para hindi naman po ako mahirapang kainin. So same procedure. Baseline po tayo ng blood sugar. Tapos kakainin ko po si rice. Tapos babalik po ako after an hour. And we'll see. Yan. Medyo mataas. 127 po yung baseline po natin. Kainin ko po siya tapos measure po natin yung blood sugar spike. Oops. Malamig. Nakisang oras na po, so kuha na po tayo ng blood sugar. Yan. Pa ba kaya? I don't know what if I did something wrong, hindi ko alam. Well, yeah. Balik po ulit ako after an hour and we'll see kung ano po yung maging final blood sugar. Kaya pala medyo may hilo na naman ako nararamdaman. 2 hours na po. So, final blood sugar reading na po tayo. Nahilo ako dun Ayan. Ayan. Bumaba naman po siya. So, nag-start po tayo ng 127, umakit ng 202, now it's down to 153, no? Kung meron pong nanonood na chemist or hindi ko alam medtech, baka pwede nyo pong i-explain yung baka may chemical reaction po yung ginawa ko po, no? Siguro mas maganda po tigilan na po natin yung experiment sa rice. Mahirap po talaga yung rice. Maghahanap na lang po tayo ng ibang alternative. So yun lang po. Maraming salamat po. Peace.